Ano ba naman yung kinakain mo, Emilio? Napakalansa naman yan. Teka, ano ba yan? Dugo ng tao? Yay! Nakakadiri! Grabe ka naman kung makapagsalita, Berta. Akala mo napakalinis mong tao. Aba, totoo naman ang sinasabi ko Malansa naman talaga ang kinakain mo. Parang dugo ng tao. Nagkakamali ba ako? Sa bagay, may lahi palang aswang ang lolo mo. Natigilan si Emilio sa pagmuya ng kanyang kinakain pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng baklang si Berta. Pakiramdam niya ay sinaksak ng patalim ang kanyang puso dahil sa sobrang sakit. Nasasaktan siya tuwing sinasabi ng iba na aswang ang lolo niyang si Tonyo. Mag-iingat ka sa mga pinagsasabi mo, Berta ha. Hindi aswang ang lolo ko. At saka, hindi dugo ng tao itong kinakain ko. Alam mo ba kung saan ito galing? Galing ito sa dugo ng baboy ramo na nahuli ni Lolo Tonyo at ginawa naming dinuguan. Dugo ng baboy ramo? Sabi ko na nga may lahi talaga kayong aswang ng lolo mo. Kadiri naman kayo? Kumakain kayo ng baboy ramo? Ay nako, diyan ka na nga, Emilio. Baka masok ka pa ako sa mukha mo Magsama kayo ng lolo mong aswang. Gusto nang umiyak ni Emilio dahil sa mga pinagsasasabi ni Berta. Masakit para sa kanya ang makatanggap ng mga panlalait mula sa ibang tao. Ngunit sa halip na patulan ni Berta, ipinagpatuloy na lamang ni Emilio ang paglantak sa masarap na dinuguan habang nakaupo siya sa malawak na damuhan. Madalas na tumatambay sa damuhan si Emilio kapag wala siyang importanteng ginagawa sa kanilang bahay. Mas pinipili niya rin kasi ang mapag-isa para makaiwas sa ibang mga tao. Bakit kaya may mga taong mahilig manlait? Wala naman kami ginagawang masama sa kanila pero bakit sila ganun? Ay nako, ang daya naman ng mundo. Bahala na nga. Ang importante, wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Diyos na ang bahala sa kanila. Nalulungkot na si Emilio habang mag-isa siyang kumakain. Masyado niya talagang dinamdam ang mga salitang sinabi ng baklang yon. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yapak na palapit sa kanyang kinaroroonan. Kaagad siyang lumingon at natanaw niya ang kanyang inang si Aling Selga. Mayroon itong daladalang palanggana na may lamang mga damit. Nandito ka lang pala, Emilio. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo pero wala naman sumasagot. Dito po muna ako tumambay, Nay. Ang sarap kasi ng simoy ng hangin dito Nakakagaan sa pakiramdam. Kain po tayo, Nay. Ay, ganun ba, anak? Teka, ano ba yung kinakain mo? Napatingin si Aling Selga sa pagkain isinusubo ni Emilio. Mukhang sarap na sarap si Emilio sa kinakain nito. Dinuguan po ito, Nay. Galing ito kay Lolo Tonyo. Nangaso na naman pala sa gubat ng si Lolo Tonyo mo. Opo, Nay. Sinamahan ko nga siya kanina Wala naman kasi akong ginagawa kaya ayun, tumulong na lamang ako kay Lolo Tonyo sa pangangaso. Ay mabuti naman at mayroon pa kayong nakitang mga baboy ramo sa gubat. Ay naku, Nay, marami po talagang baboy ramo sa gubat. Marami nga kami nakita ni Lolo kanina pero isang baboy ramo lang yung nahuli namin. Ay ganun ba? Nako, ang sisipag naman ninyong mga aso sa gubat. Ay, siyempre, Nay, paborito na po kasi yun ni Lolo at Lola Tikman niyo po Grabe, sobrang sarap po talaga. Ay tama ka, anak. Masarap talaga yan kaso hindi naman ako mahilig kumain yan O siya, magpakabusog ka muna riyan, Emilio. Ubusin mo yung dinuguan mo at puntahan mo ako sa ilog kapag tapos ka na kumain, ha? Sige po, Nay. Bibilisan ko na lang po kumain para makasunod kaagad ako. Ay sige, ako'y aalis na, ha? Marami pa naman itong lalabhan ko. Umalis na si Aling Selga habang daladala niya ang planggana. Binigtas niya ang daan patungong ilog. Samantalang si Emilio naman ay naiwan sa malawak na damuhan. Sobrang sarap talaga nitong dinuguan. Kakaiba talaga lasa kapag dugo ng baboy ramo. Sarap. Sarap na sarap si Emilio sa kanyang kinakain. Mula 7 taong gulang siya hanggang sa naging 14 na taong gulang na siya
ay nasanay na siyang kumain ng baboy ramo. Palagi kasi siyang sumasama sa kanyang lolo papuntang gubat upang mangaso. Noong bata pa lamang si Emilio ay hindi niya gusto ang lasa ng baboy ramo. Ngunit habang tumatagal ay nagustuhan niya na rin ito. Hanggang sa hinahanap-hanap na niya. Hanggang nagkaedad na nga siya. Si Lolo Tonyo niya ang dahilan kung bakit naging hilig na niya ang mangaso sa gubat. Habang kumakain nga ito sa malawak na damuhan, biglang dumating ang kanyang kababatang si Nardo. Uy, Emilio, nandito ka pala. Gusto mo bang sumama sa akin? Ha? Sasama? Bakit? Saan ka pupunta, Nardo? Samahan mo akong pumunta sa gubat. Maghanap lang tayo ng bayabas o kahit na anong pwede makain. Pasensya ka na, Nardo, ha. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo eh. Pupunta pa kasi ako sa ilog para tulungan si Inay na maglaba. Ay, grabe naman si Emilio. Ngayon nga lang ako nag-aya sa'yo tapos tatanggi ka pa. Sa susunod na lang, Nardo. Ay, oo nga pala. Kung nagugutom ka na, baka gusto mo kumain itong dinuguan, oh. Ipinakita ni Emilio ang dinuguan na nakalagay sa dahon ng saging. Napakunot ng noo si Nardo nang makita niya yon. Kadiri naman yan, Emilio. Dinuguan ba yan? Naggaling sa baboy ramo? Oo, Nardo. Pero masarap naman siyang kainin eh. Sige na, oh. Kumain ka na dahil nagugutom ka na, di ba? Ayoko nga niyan, Emilio. Pagkain lang yan ng mga aswang kagaya ng lolo mo eh. Nalungkot si Emilio dahil sa sinabi ni Nardo. Tumingin siya sa paligid at pagkuwan ay humugot siya ng malalim na hininga. Di naman aswang ang lolo ko eh. Nagkakamali lang kayo ng pag-aakala. Hindi talaga aswang si Lolo Tonyo. Hindi aswang ang lolo mo. Aba, kahit sinong tao sa lugar natin ang kausapin mo, iniisip talaga nilang aswang ang lolo mo. Kaya huwag ka na magsinungaling, Emilio. Aminin mo na lang na may lahing ang aswang ang pamilya ninyo. Ay naku, tsaka na nga. Sinasayang mo lang yung oras ko. Pagkatapos mag-iwan ni Nardo ng mga masasakit na salita, naglakad na siya palayo sa kinaroroonan ng kausap. Muli na namang napasimangot ang batang si Emilio. Nalulungkot siya dahil kinakaibigan lamang siya ni Nardo kapag may kailangan ito sa kanya at napakalakas rin itong manlait sa lolo niya. Mabilis na inubos ni Emilio ang dinuguan at pagkatapos niya ay tumayo na siya. Iniwan niya ang dahon ng saging sa malawak na damuhan. Salamat. Nabusog din ako. Mabuti pa. Puntahan ko na lang si nanay. Siguradong naghihintay na yun sa akin. Binigtas na ni Emilio ang daan patungong ilog. Habang naglalakad siya, ay tangan-tangan niya pa rin ang bigat na kanyang dinadala. Sandali lang at naratnan niya ang kanyang inang si Aling Selga na mag-isang naglalaba sa ilog. May pakanta-kanta pa ito habang nakaupo sa malaking bato. Maya-maya ay lumapit na si Emilio sa kanyang ina. Kagad naman napansin ni Aling Selga ang pagdating ng kanyang mahal na anak. Nandito ka na pala, Emilio. O siya, umupo ka na rito sa bato at tulungan mo ako maglaba para mabilis matapos. Sayang naman ang init ng sikat ng araw kung wala tayong maisasampay ngayon. Opo, Nay. Tutulungan po kita maglaba. Umupo si Emilio sa bato at saka sinimula ng pagkuskos ng mga damit. Habang naglalaba silang dalawa, napakatahimik ni Emilio. Para bang meron siyang iniisip na malalim. Emilio, bakit ang tahimik mo ngayon? Ano bang iniisip mo, anak? Wala naman po, Nay. Talaga bang wala kang iniisip? Nako, mukhang may problema ka nga, anak eh. Naninibago ako sa iyo. Dati kasi maingay ka naman kapag naglalaba tayo. Wala naman po akong problema, Nay. Siguro napagod lang ako sa paglalakad patungo dito sa ilog. Ay nako, kilala kita, anak. Alam ko kung may problema ka o wala. Ano ba kasing iniisip mo? Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na sa akin yan. Natameme lamang si Emilio sa sinabi ng kanyang ina. Gusto niya magsalita pero natatakot siya. Ayaw niya rin masaktan ang kanyang ina. Emilio, anak, sige na. Sabihin mo na sa akin kung ano ba ang gumugulo sa isip mo. Nandito lang ako para sa iyo, anak.
Dahil sa sinabi ni Aling Selga, ay nagkaroon ng lakas ng loob si Emilio na sabihin sa kanyang ina ang kanyang mga iniisip. Ganito po kasi yun, Nay eh. Palagi na lamang akong nilalait ni Nardo at Berta. Pati na rin po yung iba pang mga tao sa lugar natin. Sinasabi nilang aswang daw si Lolo Tonyo. Hindi naman po aswang si Lolo, di ba? Nagulat si Aling Selga sa kanyang narinig. Napaawang ang kanyang labi. Tila ba nabigla siya sa sinabi ni Emilio. Huminga siya ng malalim at mahinahong nagsalita. Emilio, huwag mo na lamang silang pansinin. Hayaan mo sila kung anong iniisip nila. Alam mo namang walang basihan ng mga ibinibintang nila sa lolo mo. Basta ang mahalaga, kilala mo ang lolo mo. Alam nating parehas na wala siyang ginagawang masama sa kanila. Kaya pabayaan mo na lang sila, anak. Malungkot pa rin ang mukha ni Emilio na parabang sinlalim ng balon ng kanyang daladala. Huminto siya sa pagkuskus ng damit at tumingin kay Aling Selga. Nay, aswang po ba talaga si Lolo Tonyo? Tila ba na estatwa si Aling Selga dahil sa tanong ni Emilio. Hindi siya nakagalaw at hindi rin siya makapagsalita. Oh, bakit nakatulala ka po, Inay? Tama po bang iniisip nila na aswang po si Lolo? Sabihin mo po ang totoo, Nay. Nagugulan po kasi ako eh. Biglang nahimasmasan si Aling Selga. Nagising siya mula sa pagkatulala. Nilakasan niya ang kanyang loob at saka tinapik ang balikat ni Emilio. Emilio, anak, hindi aswang ang lolo mo. Hindi naman namin siya nakitang kumakain ng tao. Kaya huwag kang mag-isip ng masama sa Lolo Tonyo mo. Hindi naman po ako nag-iisip na masama kay Lolo eh. Sadyang nagugulan lang po talaga ako, Nay. Ay nako, bakit ka naman naguguluhan, anak? Naniniwala ka rin bang aswang ang Lolo Tonyo mo? Hindi naman po, Nay. Hindi po ako naniniwalang aswang si Lolo. Oh, ayan naman pala, anak eh. Hayaan mo na ang ibang tao. Kaya mabuti pa, bilisan mo na lang ang pagkuskus ng mga labahan at nang maisampay na natin ito habang mainit pa. Sige po, Nay. Muling ibinalik ni Emilio ang kanyang atensyon sa paglalaba. Kinusot niyang maigi ang bawat damit na nahahawakan niya. At ganun din ang ginawa ni Aling Selga. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Aling Selga si Emilio. Tinitingnan niya kung ayos lang ba ang kanyang anak. Ngunit napapansin niyang parang malalim pa rin ang iniisip ni Emilio. Hindi na lamang umimik si Aling Selga. Sa halip ay patuloy lamang sila sa paglalaba hanggang sa natapos sila. Hay, salamat. Natapos din tayo sa paglalaba, anak. Kaya nga po, Nay eh. Buti na lang po't mabilis lang po tayo natapos. Tumayo si Aling Selga at saka nagunat-unat. Napagod kasi talaga siya sa paglalaba. Pakiramdam niya ay nangalay ang kanyang mga paa at kamay. Emilio, tulungan mo akong magbuhat nitong mga labahan pa uwi sa ating bahay. Sinubukan ni Aling Selga na buhatin ng malaking planggana na mayroong mga damit. Ngunit tila ba nahihirapan siyang buhatin ito na mag-isa. Ay, hayaan niyo na po ako, Nay. Ako na lamang po magbubuhat. Ay sus, dalawa tayo magbubuhat nito, anak. Hindi pwedeng ikaw lang. Napakabigat pa naman ito. Kayang-kaya ko na po ito, Nay. Huwag ka po mag-alala. Ako na pong bahala rito. Sigurado ka ba, Emilio? Baka mamaya hindi mo kayanin. Magkaluslus ka pa niyan. Nay naman, kayang-kaya ko nga po ito. Maya-maya ay binuhat na ni Emilio ang malaking planggana at saka naglakad. Hangang-hanga si Aling Selga sa ginawa ng kanyang anak. Aba, ang lakas mo naman, Emilio. Binata ka na talaga. Siyempre po, ako na po ito eh. Abot langit ang ngiti ni Aling Selga habang sinusundan niya ng tingin si Emilio. Dala-dala nito ang isang plangganang labahan habang binabagtas niya ang daang napapalibutan ng mga punong kahoy. Kaagad namang sumunod si Aling Selga kay Emilio. Binaybay nila ang daan pauwi at hindi nagtagal ay nakauwi na rin sila sa kanilang bahay. Emilio, dito mo na lang ilagay ang planggana malapit sa sampayan, ha? Opo, Nay. Ito na po.
Ibinaba na ni Emilio ang planggana at sinimulan na nila ang pagsasampay. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsasampay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagulat si Aling Selga sa pangyayaring yon. Tumingala siya sa langit at saka napakamot sa kanyang ulo. Ay nako, ano ba naman ito? Kung kailan tapos na tayong maglaba sa kapauulan. Ang malas naman ng araw na ito, Emilio. Ano po, Nay? Alisin na po ba natin yung mga sinampay natin? Sandali lang, Emilio. Baka dumaan lang yan. Tingnan muna natin kung hihinto pa ba itong ulan o maya-maya pa. Muling tumingala si Aling Selga sa kalawakan. Nababasa na ang kanyang muka dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakita niya ring madilim na ang langit. Hindi na siguro ito hihinto, Nay. Ang kapal po ng ulap sa langit, oh. Ang mabuti pa, ibalik na lang natin sa planggana itong mga isinampay natin. Ay, sige, Emilio. Kunin na natin ang mga damit. Nako, pagka malas nga naman, no? Oo nga po, Nay, eh. Tayo na po. Mabilis na kumilos sina Aling Selga at Emilio. Kinuha nila ang mga nakasampay na damit at saka ibinalik sa loob ng planggana. Hinayaan nilang mabasa sila ng ulan hanggang sa matapos nila ang kanilang ginagawa. Tara na, Emilio. Pasok na tayo sa loob. Binitbit na ni Emilio ang planggana at dali-dali silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Basang-basa talaga sila noong mga sandaling yon. Naabutan nila ang asawa ni Aling Selga na si Mang Dodoy. Nagkakapito sa kanilang kusina. Naabutan na kayo ng ulan. Oo nga, Dodoy. Isinampay pa namin sa labas itong mga damit. Nako, uulan lang naman pala. May paparating yatang bagyo kaya umulan ng malakas eh. Ay nako, bagyo na naman. Nako, Dodoy, masisira na naman ang mga pananim natin. Kaya nga eh. O siya, maligo na kayong dalawa ni Emilio at magbihis ng damit. Giniginaw na yata itong anak natin na. Tiningnan ni Mang Dodoy si Emilio. Nakita niyang parang nanginginig ito at kagat-kagat ang mga daliri. Halatang nilalamig na siya habang nakikinig sa usapan ni Mang Dodoy at Aling Selga. Emilio, anak, maligo ka na at nang makapagbihis ka na. Naku, huwag na po, Tay. Magbibihis na lang ako. Okay lang naman sa akin eh, kahit hindi ako maligo. Napailing si Mang Dodoy nang marinig niya ang sinabi ni Emilio. Emilio, anak, mas lalagdating ka kapag hindi ka nagbanlaw. Kaya bilisan mo na, dumiretso ka na at maligo. Oo nga, anak. Tama ang sinabi ng iyong itay. Sige na, Emilio, maligo ka na roon. Sige po, Nay. Mauna na po ako maligo, ah. Matapos maligo, pumasok na si Emilio sa loob ng kanyang kwarto at saka tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga damitan. Naghanap siya ng makapal na damit na pwedeng panlaban sa lamig. Ano ba yan? Sobrang init lang kanini tapos bigla na lang umulan ng malakas. Okay na okay itong jacket. Siguradong hindi na ako lalamigin ito. Agaw pansin sa mga mata ni Emilio ang jacket na kulay itim. Kaagad niya itong kinuha at saka sinuot. Pagkatapos niyang magsuot ng damit at pantalon, umupo siya sa kanyang kama. Dinig na dinig niya ang malakas na pagragasaan ng ulan sa kanilang bubungan. Maya-maya ay naisipan ni Emilio na dumungaw sa bintana. Habang tumatagal ay palakas kasi ng palakas ang buhos ng ulan sa labas. Tumayo na si Emilio at dahan-dahang binuksan ang bintana ng kanyang kwarto. Nagulat siya sa kanyang nasilayan nang dumungaw siya sa bintana. Naku, ang dilim ng langit. Parang hindi ko na maaninag ang paligid sa sobrang kapal ng ulan. Teka, may bagyo ba ngayon? Nakabaling lamang si Emilio sa labas ng kanilang bahay. Sobrang kapal talaga ng ulan, kaya naman nalungkot si Emilio dahil hindi na siya makakapunta sa labas upang maglaro ng saranggola. Ay naku, sayang naman yung ginawa kong saranggola kanina. Hindi na naman ako makakapaglaro nito sa labas. Makukulong na naman ako rito sa loob ng bahay buong maghapon. Habang nakadungaw si Emilio sa bintana, ay bigla siyang nagulat dahil sa malakas na kulog at kidlat. Wala sa oras na napatakip siya ng kanyang dalawang tenga. Siya kasi yung tipo ng taong takot na takot sa kulog at kidlat. Grabe naman, ang lakas naman nun. Mabilis na sinarhan ni Emilio ang bintana ng kanyang kwarto at saka humiga siya sa kanyang kama.
Kinuha niya ang kanyang kumot at saka nagtalukbong. Yun ang madalas niyang ginagawa sa tuwing kumukulog at kumikidlat. Pakiramdam niya kasi ay parang nagagalit ang langit kapag sobra ang pagkulog at pagkidlat. Habang nakatalukbong si Emilio sa kanyang kumot, ay narinig niya ang usapan ng kanyang inay at itay sa kanilang kusina. May bagyo ba ngayon, Dodoy? Bakit ganito kalakas ang ulan? Ewan ko lang. Pero mukhang mayroon ng bagyo. Dahil sa tindi ng buhos ng ulan oh. Madilim din ang langit. Ay nako, Dodoy. Masisira na naman ang mga pananim natin. Wala na tayong may bebenta sa palengke. At malulugi tayo nito, Dodoy. Yan nga rin ang iniisip ko, Selga. Talagang malulugi tayo kapag bumabagyo. Sayang naman ang mga pananim natin sa bukid kapag sisirain lang ng bagyo. Nakikinig lamang si Emilio sa usapan ng kanyang mga magulang. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng lungkot. Nababahala rin siya sa kalagayan ng kanilang mga pananim. Yung kasi ang isa sa mga nagsisilbi nilang hanap buhay. Kawawa naman si Nainay at Itay kapag masisira ng bagyo yung mga pananim namin. Nako, sana huminto na yung ulan. Binalot ng lungkot ang puso ni Emilio. Habang nasa loob siya ng kanyang kwarto, ay kung ano-ano pa ang mga naiisip niya habang patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan. Maya-maya ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Sobrang himbing ng kanyang tulog kaya naman hindi niya namalaya ng oras. Nagising na lamang siya dahil sa ingay ni Aling Selga. Emilio, anak, gumising ka na riyan. Aba, umaga na. Napabalikwa si Emilio nang narinig niya ang malakas na sigaw ni Aling Selga. Medyo inaantok pa siya ng mga sandaling yon. Bumangon ka na riyan. Umaga na. Oras na para mag-almusal. Kumunot ang noo ni Emilio dahil sa sinabi ni Aling Selga. Parang hindi siya makapaniwalang umaga na pala. Teka, anong oras na po ba, Nay? Ay nako, mag-aalas 7 na Grabe ka naman matulog, anak. Kung hindi pa kita ginising, siguro malakas pa rin ang hilik mo hanggang ngayon. Hala, umaga na po pala. Naku, hindi ko malang namalayan yung oras. Paano mo mamamalayan ng oras? Tulog mantika ka kanina. O siya, bumangon ka na riyan at tayo'y kakain na. Naganda ako ng sinabawang gulay. Maaga ka po palang nagising, Nay. Tama-tama po yung niluto mong sinabawang gulay dahil malamig ang panahon ngayon. Anong plano mo, anak? Babangon ka ba o hindi? Kanina pa naghihintay ang pagkain, heto na po, Nay. Babangon na. Bumangon na si Emilio at saka nag-unat-unat. Pagkatapos nun, ay inayos niya ang kanyang higaan. Emilio, mauna na ako sa hapagkainan ha. Sumunod ka na lang sa akin pagkatapos mong ayusin ang higaan mo. Opo, Nay. Susunod na po ako. Ay sige, hihintayin kita ron. Iniwan na ni Aling Selga si Emilio sa loob ng kwarto nito at saka tinungo ang daan patungo sa hapagkainan. Nang si Emilio na lamang ang natira sa kanyang kwarto, binuksan niya ang bintana at saka sumilip sa labas. Tanaw niya pa rin ang bawat butil ng ulan na walang humpay sa pagbuhos mula sa kalawakan. Ako naman, umuulan pa rin pala hanggang ngayon. Grabe, ilan kaya ito hinto? Muli na namang nalungkot si Emilio dahil hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan. Ang mabuti pa, lalabas na lamang ako. Hinihintay na ako ninay sa pagkainan Lumabas na si Emilio sa kanyang kwarto at saka tinahak ang daan patungo sa kanilang kusina. Naghilamos muna siya, nagmumog at nagugas ng kamay. Naratnan niya sa hapagkainan si Mang Dodoy at Aling Selga na nakaupo at hinihintay siya. Emilio, anak, halika na. Kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom Opo, Itay. Doon ay pumesto na siya sa kanilang hapagkainan. Amoy na amoy ni Emilio ang masarap na sinabawang gulay. Ang bango naman po nitong niluto nyo, Nay. Iba ka talaga magluto. Napangiti si Aling Selga dahil sa sinabi ni Emilio. Napatigil siya sa pagsandok at saka tumingin siya kay Emilio. Aba, siyempre ako pa. Masarap talaga akong magluto, anak. O siya,
kumuha ka na ng plato at kutsara. Kakain na tayo. Muling ipinagpatuloy ni Aling Selga ang pagsasandok ng kanin. Kaya't masaya nilang pinagsaluhan ang masarap na sinabawang gulay habang patuloy pa rin sa pagbuhos ang malakas na ulan. Habang kumakain silang tatlo, ay biglang may kumatok sa kanilang pinto. Emilio anak, pakibuksan mo nga muna yung pinto. Opo, itay. Saglit na huminto si Emilio sa pagsubo ng kanin dahil sa utos ni Mang Dodoy. Tumayo na siya at lumapit sa pinto ng kanilang kusina. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang lolo Tonyo. Uy, Lolo Tonyo! Ikaw po pala yan. Bakit naman po kayo nagpaulan? Maliligo rin naman ako mamaya po. Kaya ayos lang kahit mabasa ako ng ulan. Naku naman po, Lo. Makakasakit ka po niyan dahil sa ginagawa niyong pagpapaulan. Tara, pasok po kayo sa loob. Pumasok na si Lolo Tonyo sa loob ng kanilang bahay dahil palakas ng palakas ang ulan. Nang makapasok na siya sa loob, ay kaagad siyang napansin ni na Aling Selga at Mang Dodoy. Nandito ka na pala, tay. Halika, sabayan mo kaming kumain. Ay sige lang, magpatuloy lang kayo sa pagkain, Selga. Kumain na po ba kayo, tay? Hindi pa ako kumakain, daday. Wala pa kasi akong ganang kumain Kumunot ang noo ni Aling Selga at Mang Dodoy dahil sa sinabi ni Lolo Tonyo. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Maya-maya ay tumikim si Mang Dodoy at nagtanong kay Lolo Tonyo. Bakit naman wala kang ganang kumain ng kanin, tay? Ewan ko lang, Dodoy. Baboy ramo kasi ang hinahanap ko mula pa kagabi. Sa katunayan kaya nga ako pumunta rito upang isama ang anak niyong si Emilio sa pangangaso. Total, wala naman silang pasok, hindi ba? Nagulat si Aling Selga sa sinabi ng kanyang itay. Ngunit sa loob-loob niya ay parang alam na niya ang dahilan. Tay, saan naman kayo maghahanap ng baboy ramo? Parang malabo nang makakita ng baboy ramo sa kagubatan. Ang lakas ng bagyo ngayon, Mayroon pa naman sigurong pag-alagalang baboy ramo sa kagubatan kahit umuulan. Basta, gusto ko talagang kumatay ng ganoong hayop ngayon, Selga. Saglit na napatigil si Aling Selga dahil sa mga sinabi ni Lolo Tonyo. Tila ba naguguluhan din siya kung paano makakahuli ng baboy ramo ang kanyang ama gayong sobrang lakas ng buhos ng ulan. Maya-maya ay biglang nagsalita si Emilio. Siya na mismo ang bumasag sa katahimikang namamagitan sa kanila noong mga sandaling yon. Lolo Tonyo, tama po si Nanay Selga. Wala po tayong makikitang baboy ramo sa kagubatan dahil bumabagyo sa panahong ito Ay nako, Emilio. Maraming baboy ramong pag-aalagala sa kagubatan tuwing umuulan. Sige na, samahan mo na ako sa pangangaso. Halata sa tono ng boses ni Mang Tonyo na gustong-gusto niya talagang kumain ng baboy ramo. Lolo Tonyo, hindi po pwedeng mangaso tayo sa gitna ng ulan. Makakasakit lang po tayo, Lolo. Ang mabuti pa, sa susunod na araw na lamang po tayo mangaso. Hintayin na po muna nating tumila yung ulan. Mas lumalabas po kasi yung mga baboy ramo tuwing tag-init, di ba? Emilio, hindi na ako makapaghintay pa ng tag-init. Gusto ko na talagang kumain ng karne ng baboy ramo at saka namimiss ko na rin ang preskong dugo ng baboy ramo. Kumunot ang noo ni Emilio dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Napapaisip siya kung bakit mahilig ang lolo niya sa baboy ramo. Lolo Tonyo, bakit po ba mahilig kayong kumain ng baboy ramo? Masarap kasi yun Kaya sige na, Apo, samahan mo na ako. Hindi nakasagot si Emilio sa sinabi ni Lolo Tonyo. Parang ayaw niya kasing lumabas dahil giniginaw siya. Emilio, anak, samahan mo na nga lang ang Lolo Tonyo mo. Nagugutom na siguro siya. Ayaw naman niyang kasing kumain ng kanin. Tama ang itay mo, Emilio. Samahan mo na lang ang lolo mo sa pangangaso. Napag-isip-isip ni Emilio na mas mabuting samahan niya na lamang ang kanyang lolo. Naaawa rin kasi siya dahil halatang gutom na ito. Sige na nga po, sasamahan na lang po kita sa pangangaso, Lolo Tonyo. Sumilay ang malapad na ngiti sa labi ni Lolo Tonyo dahil sa kanyang mga narinig. Tuwang-tuwa siya sapagkat sasamahan na siya ng kanyang apo.
Ay talaga ba, Apo? Sasamahan mo ko sa pangangaso ko? Opo, Lolo Tonyo. Ay, sandali lang po. Tatapusin ko lang po muna itong kinakain ko. Ay sige, Apo. Maraming salamat talaga. Mabilis na tinapos ni Emilio ang kanyang almusal. Pagkatapos noon ay uminom siya ng tubig at nagpaalam na siya kina Mang Dodoy at Aling Selga. Magkasama silang dalawa ng Lolo Tonyo niya at binabagtas nila ang kahabaan ng daan sa gitna ng ulan. Dala-dala ng lolo niya ang gamit para sa pangangaso. Habang naglalakad sila ay hindi maiwasan ni Emilio na makaramdam ng lamig. Wala naman silang dalang pantakip sa kanilang katawan, kaya naman basang-basa talaga sila. Gayunpaman, hindi na lamang nagreklamo si Emilio. Ayaw niya kasi mag-alala sa kanya ang lolo niya. Ayaw niyang malaman nitong giniginaw siya. Lakad lamang sila ng lakad. Maya-maya ay nakasulubong nila ang baklang si Berta. Meron itong daladalang payong. Nang makita sila ni Berta, ay tiningnan nito si Emilio at Lolo Tonyo mula ulo hanggang paa. Mababaka sa kanyang mga mata ang paghusga. Ay nako! Ang malas naman ng araw ko. Sa dami-rami ng mga masasalubong ko, kayo pang dalawang maglolo? Saan naman ang puntan yung dalawa, ha? Mangangaso kami ni Lolo Tonyo, Berta. Bakit? May problema ba? Wala naman. Pero mangangaso kayo ng baboy ramo? Talaga ba? Sa kalagitnaan ng bagyong ito? Ay teka, nawawala na ba kayo sa mga pag-iisip nyo? At paano naman kayo makakahuli ng baboy ramo sa kagubatan? Bumabagyo na nga. Para namang gutom na gutom kayo sa karne. Lalo na itong si Lolo Tonyo. Ano kasi, Berta, gusto kasing kumain ni Lolo Tonyo ng baboy ramo kaya sasamahan ko na lang siya. Kumunot ang noo ng baklang si Berta. Pinasadahan niya ng tingin si Lolo Berto. Ay nako, iba talaga kapag mga aswang hindi makatiis kahit bumabagyo. Naghahanap pa rin ng mga kakaibang pagkain. Napakunot noo si Emilio sa sinabi ni Berta. Nasasaktan siya dahil hinuhusgahan nito ang kanyang Lolo Tonyo. Wala kang karapatang husgahan ng lolo ko, Berta. Hindi mo siya ganun kilala, no? Ano? Hindi ko kilala ang lolo mo? Aba, nagpapatawa ka ba, Emilio? Hoy, kilalang kilala ko ang lolo mo. Kilala siya bilang aswang sa ating lugar. Tumigil ka, Berta. Wala kang ebidensya, no? Hindi aswang ang lolo ko. Ay nako, tanggapin mo na lang kasi naaswang ang lolo mo, Emilio. Hindi po ba Lolo Tonyo? Aswang ka? Hindi naman makakibo ang matanda. Sa halip ay napayuko na lamang ito. Halos mag-aaway na sina Berta at Emilio. Ngunit pinigilan sila ni Lolo Tonyo. Tama na yan. Huwag na kayo mag-away, Emilia. Aba, huwag mo na lang pansinin ang mga pinagsasasabi niya. Hindi po pwede, Lolo. Sumusobra na kasi siya. Sinasabihan ka po niyang aswang. Hindi ka naman niya nakikitang kumain ng tao Hayaan mo na, Apo. Halika na. Mangangaso na tayo sa gubat. Ay nako, palibhasa, aswang kasi. Pero akala mo natatakot ako sa inyo? Ay sige lang, subukan nyo akong saktan para ubusin ng mga tao ang buong angkan nyo rito sa lugar natin. Ay naku naman, no? Sige na, umalis na kayo at nakakasuka ang pagbumukha nyong maglolo. Halika na, Apo. Huwag na lang natin siyang pansinin. Muling naglakad sina Emilio at Lolo Tonyo palayo kay Berta. Samantalang si Berta naman ay naiwang tumatawa. Habang naglalakad sina Lolo Tonyo at Emilio, mayroong itinanong si Emilio. Lolo Tonyo, totoo po bang sinasabi nilang aswang ka? Ay, pasensya ka na po sa tanong ko, Lo, ha. Palagi ko kasing naririnig sa iba na aswang daw ang lolo ko, Huwag mo na silang pansinin, Apo. Kahit ako marami na rin akong naririnig mula sa kanila na isa akong aswang.
Pero ni minsan ay hindi ko sila pinansin. Hinahayaan ko lamang silang mag-isip kung anong iniisip nila. Sabi na lamang na matanda sa kanyang apo. Grabe naman po kasi sila lolo eh. Wala naman silang ebidensya, di ba? Pabayaan mo na lang sila, Emilio. Bilisan na lang natin ang paglalakad upang makarating na tayo sa kagubatan. Napabuntong hininga na lamang si Emilio habang patuloy nilang binabagtas ang kahabaan ng daan. Nakaukit pa rin sa kanyang puso ang sakit ng kaninang nangyari. Bilang isang apo, masakit para sa kanya ang marinig na nilalait ng ibang tao ang kanyang lolo. Kahit gayon ay hindi naman lumalaban na matanda sa kanila. Kaya tuloy, harapan na lamang siyang kinukutya ng mga ito. Apo, wag mo nang dibdibin ang mga pinagsasabi nila. Gusto kong mamuhay ka ng matiwasay, magaan ang loob na walang iniisip ng mga negatibo. Hindi naman importante kung ano ang pananaw nila sa akin. Basta kilala ko ang sarili ko higit sa lahat. Alam mo na mabuti akong tao, hindi ba? Kaya para sa akin, sapat nang may ilang kagaya mo ang naniniwala pa sa mga sinasabi ko. Tinapik ni Lolo Tonyo ang balikat ni Emilio. Marahil ay ramdam niyang mabigat ang loob ng kanyang lolo dahil sa mga sinabi ni Berta. Huwag ka po mag-alala, Lolo Tonyo. Ayos lang po ako. Mabuti naman po at hindi sumasama ang loob ninyo sa mga sinasabi nila sa inyo. Ayaw ko lang po kasing nakikitang ginagalinto ka po nila eh. Ngumiti si Emilio sa kanyang lolo. Ngunit ang totoo ay nasasaktan pa rin siya. Sariwa pa rin sa kanyang isip kung paanong ipinagsisigawan ni Berta na aswang ang lolo niya. Binilisan nila ang kanilang mga hakbang dahil malayo-layo pa ang kanilang lalakarin. Bumubuhos pa rin ang malakas na ulan. Nilalamig na si Emilio ngunit hindi niya yun sinasabi sa kanyang lolo Tonyo. Dumaan sila sa mga nagtataasang punong kahoy. Mga punong sumasayaw dahil sa malakas na hampas ng hangin. Masama talaga ang panahon ng mga sandaling yon, ngunit walang nakapipigil sa kanyang lolo na mangaso sa kagubatan kahit pa sa kalagitnaan ng ulan. Nang lumipas ang mahigit kalahating oras na paglalakbay, nakarating na rin sila sa kagubatan, kung saan ay doon sila palaging nangangaso. Tumambad sa kanilang paningin ang mga natumbang punong kahoy na dulot ng bagyo. Ang lakas po talaga ng bagyo, no, Lolo Tonyo? Tingnan niyo po yun, oh. Natumbay yung mga punong kahoy. Oo nga, Emilio. Parang ayaw magpaawat ng hangin at ulan. Lolo Tonyo, sa palagay mo po ba may mahuhuli tayong baboy ramo sa kagubatang ito? Inilibot ni Emilio ang kanyang paningin sa buong paligid. Kumunot ang kanyang noo. Para sa kanya, malabong makahuli sila ng baboy ramo. Meron naman sigurong baboy ramo rito, apa. Susubukan lang nating maghanap baka sakaling makita natin kung saan sila nagtatago. Mukhang mahirapan po tayo nito, Lo. Pero tara na po, simulan na po natin ang paghahanap sa kanila. Ay, oo nga, Emilio. Tara na. Tinalasan nila ang kanilang paningin sa paghahanap ng baboy ramo sa gitna ng kagubatan. Kung saan-saan na sila nakarating, halos sinuong na nila ang buong kagubatan. Ngunit ni anino ng baboy ramo ay wala silang nakita. Nalulungkot na si Lolo Tonyo dahil mahigit 1 oras na silang naghahanap, ngunit wala pa rin talaga silang nahuhuling baboy ramo. Ay nako, Lolo. Mukhang uwi po tayong walang dala. Kaya nga, apo Pero nagugutom na talaga ako. Paano kung uwi na lamang po tayo, Lo? Kumain ka na lang sana ng kanin at sinabawang gulay. Marami kasing niluto ni nanay kaninang umaga At ang sarap ha. Ayaw ko dyan, apo. Ayaw ko kumain ng kanin at gulay. Parang hindi yan tinatanggap ng sikmura ko Hindi ko rin alam, pero kusa ko rin siyang dinuduwal. Bakit naman ayaw po ninyo yun, Lo? Masarap naman yun Ibang pagkain talagang hinahanap ko, Emilio. Gusto ko talaga ng karne at preskong dugo.
Biglang kinilabutan si Emilio dahil sa sinabi ng kanyang lolo Tonyo. Hindi niya lubos maipaliwanag ang kanyang nadarama. Ngunit dama niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Saglit niyang ikinalma ang kanyang sarili. Humugot siya ng malalim na hininga at nagtanong sa kanyang lolo. Ano po bang ibig mo sabihin, Lolo Tonyo? Bakit gusto mo ng karne at preskong dugo? Hindi nakasagot ang kanyang lolo. Nakatingin lamang siya kay Emilio. Tila ba nagpipigil ito na magsalita? Sa mga sandaling yun ay binalot na talaga si Emilio ng kuryosidad. Pakiramdam niya ay mayroon siyang dapat malaman tungkol sa lolo niya. Malakas ang kanyang kutob na mayroon itong itinatago sa kanya. Lolo Tonyo, sabihin mo po ang totoo. Naguguluhan na po kasi ako eh. Pangako po, hindi ko po ipagsasabi kahit na kanino. Saka kahit na ano pa po yan, Lo, tatanggapin ko po yan ng lubos. Napabaling sa lupa ang matanda na tila ba sandaling nag-iisip. Ilang sandali lang ay muli siyang napatitig sa mukha ng kanyang apo. Tila ba may kung anong nabuo sa kanyang isipan para magpasya sa isang bagay. Sigurado ka ba, Apo? Gusto mong malaman ng tungkol sa tunay na pagkatao ka? Opo, Lo. Gustong-gusto ko po malaman. Nakahanda na po ako. Pero, Apo... Sige lang po, Lo. Ituloy niyo lang po ang sasabihin niyo. Makikinig lang po ako sa inyo. Apo, baka hindi mo magustuhan ang malalaman mo. Baka gaya ng ibang tao, kamuhian mo rin ako. Baka maging iba ang pakikitungo mo sa akin. Nakagat ni Emilio ang kanyang ibabang labi dahil sa sinabi ng kanyang lolo Tonyo. Mas lalo siyang naguluhan kung ano nga ba talaga ang dapat niyang malaman tungkol sa lolo niya. Sa kabila ng lahat, ay mas nangibabaw pa rin ang kanyang pagtitiwala sa kanyang lolo. Para sa kanya kasi ay wala talaga itong ginagawang masama. Lolo Tonyo, hindi po ako katulad ng iba. Sabi mo lang sa akin ng totoo, hindi po kita lalaitin. Mahal na mahal po kita, Lolo eh. Tanggap po kita maging sino ka man o ano ka man sa iyong nakaraan. Muntik nang mapaluha si Lolo Tonyo dahil sa mga salitang namutawi mula sa bibig ni Emilio. Natutuwa siya sa sinabi ng kanyang apo. Naramdaman niyang mahal na mahal siya nito. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Ganito kasi yon, Emilio. Naririnig mo na rin madalas ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, hindi ba? Ang totoo kasi niya na po. Ano po? Teka, sandali lang po, Lo ha. Hindi ka po ordinaryong tao? Ano pong ibig mong sabihin, Lo? Ang ibig kong sabihin, hindi ako kagaya ninyo. Mas lalo pang naging seryoso ang mga titig ng bata sa kanyang lolo. Pilit niya kasing inaabangan ang mga katagang bibitawan pa nito. Apo, totoo ang sinasabi ng mga tao. Totoo ang mga bagay na sinasabi nilang aswang daw ako. Isa talaga kong aswang, Apo. Malungkot pang tinig ni Lolo Tonyo. Saka napayuko muli sa lupa. Napaawang ang labi ni Emilio nang marinig niya ang tinura ng kanyang lolo. Tila ba naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan sapagkat hindi siya kaagad nakapagsalita. Basta pinaghalong emosyon ng takot at awa ang namayani sa kanyang puso. Apo, tanggap mo pa rin ba ako bilang lolo mo? Kahit isa kong aswang. Dahil sa tanong ng kanyang lolo ay nakabawi si Emilio mula sa pagkakatulala. Sa kabila ng mga revelasyon nito ay wala pa rin siyang nararamdamang anumang panganib dito. Para sa kanya, ito pa rin ang kanyang kilalang Lolo Tonyo. Isang mabait na lolo at mabuting tao sa lahat. Kaya huminga siya ng malalim bago sumagot. Oo naman po, Lolo. Tanggap po kita kahit ano ka pa. Pero meron po akong tanong sa inyo eh. Paano ka po ba naging aswang, Lolo Tonyo? Ganito kasi yan, Apo. Makinig ka maigi, ha? Ipinamana kasi ito ng nanay ko noong bago pa siya pumanaw.
ipinasa niya sa akin ng pagiging aswang niya. Sa katunayan, wala akong balak na tanggapin yon pero nagmakaawa si inay sa akin. Matanda na raw siya at kailangan niyang isalin sa akin ang pagiging aswang niya. Kahit ano pa kasi ang mangyari, kahit papilitin niyang magpakamatay, ay hindi niya basta magagawa. Lalo't wala pa siyang magiging tagapagmana ng sumpa. Kailangang may kung sino man ang sumalo noon mula sa kanyang angkan. Dahil doon, wala na akong nagawa kung hindi tanggapin na lamang ang kanyang hiling. Hirap na hirap kasi siya noong mga sandaling yon. Kaya pagkatapos kong lunukin ang parang bato na ibinigay niya, saka pa lamang namatay ang nanay ko. Kaya ngayon, heto ako. Ipinagpapatuloy ko ang pagiging aswang ng aking ina. Seryoso pang nakikinig ang batang si Emilio sa kanyang lolo. Magkahalong kaba at pagkamangha ang kanyang nadarama ukol sa kanyang mga natuklasan sa kanyang lolo. Ganun po pala yun, Lono. Sobrang lungkot naman po palang naging kapalaran ninyo. Kahit na ayaw nyo po pala, wala rin po kayong nagawa. Mas pinili nyo pang iligtas ang kapakanan ng nanay nyo para makapagpahinga na siya. Kaya labag man po sa inyo, pilit nyo pa rin pong tinanggap ang sumpa. Pero siya nga po pala, Lo. Alam na po ba yan ni Lola at ni nanay at tatay? Oo, Apo. Matagal na nilang alam na isa kong aswang. Pero inilihim nila yon. Ayaw nilang malaman ng ibang tao, kaya nga naiintindihan nila ako sa tuwing naghahanap ako ng baboy ramo. Ah, ganun po ba, Lo? Kumakain din po ba kayo ng tao, Lolo Tonyo? Kasi, di ba sabi nila, nangangain daw po ng tao mga aswang? Ay, hindi ako kumakain ng tao, Apo. Ako ang tipo ng aswang na hindi mo dapat katakutan. Mga hayop lang ang kinakain ko. Gustong gusto ko kapag karning hilaw at preskong dugo. Kaya nga palagi akong pumupunta rito sa kagubatan at nangangaso ng mga hayop dahil iniiwasan kong mambiktima ng tao. Ito ang paraan ko para manatiling buhay at hindi makapaminsala sa mga tao. Humanga si Emilio sa kanyang lolo nang malaman niyang hindi ito kumakain ng tao. Ang buong akala niya kasi ay nangangain ng tao ang lahat ng mga aswang sa mundo. Mabuti naman po't hindi kayo kumakain ng tao, no? Oo nga, Apo. Pinipigilan ko talaga ang sarili ko dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Halos mabaliw nga ako noong nawala ang nanay ko. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang kwentuhan nang biglang humampas ang napakalakas na hangin na ikinatumba ng isang punong kahoy. Nagulat sina Emilio at ang kanyang lolo nang bumagsak ang malaking puno. Naku, kailangan na po nating umuwi, Lo. Natatakot na po ako sa bagyo. Pero wala pa tayong nahuhuling baboy ramo, Emilio. Bukas na lang po, Lo. Palakas na ang bagyo. Natatakot na po ako eh. Lo, uwi na po tayo. Tanaw ng kanyang lolo ang takot sa mukha ni Emilio. Nanginginig na rin ito sa labis na lamig. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang apo, kaya naman ay napagpasya niyang umuwi na lamang. Nilalamig ka na nga, Apo. Sige na, tara na, umuwi na tayo. Muli na naman nilang binigtas ang kahabaan ng daan habang patuloy pa rin sa pagdanak ang malakas na ulan at sinasabayan pa ng kulog at kidlat. Napatakip na lamang si Emilio sa kanyang dalawang tenga nang marinig niya ang malakas na kulog at kidlat. Nang lumipas ang maygit kalahating oras, nakarating na rin sila sa kani-kanilang bahay. Dumiretso na si Lolo Tonyo sa sariling bahay nito, samantalang si Emilio naman ay umuwi na rin sa kanilang bahay. Nandito ka na pala, Emilio. Kumusta naman ang pangangaso niyo ng lolo mo? Malas nga po, Nay. Wala kaming nahuling baboy ramo. Ay bumabagyo naman kasi, anak. Mahirapan talaga kayong maghanap ng baboy ramo dahil hindi nyo alam kung saang lugar sila nagtatago. Oo nga po, Nay. Tama ka po. Kumusta naman ang lola Tonyo mo?
Ayos lang naman ba siya? Ay naku Nay, nalulungkot nga po si Lolo dahil wala kaming nahuli. Gustong-gusto niya raw po kasing kumain ng karne at uminom ng preskong dugo. Ay nako Emilio, naghahanap na naman ng lolo mo. Nung mga sandaling yun ay biglang naalala ni Emilio na aswang nga pala ang lolo niya. Kaya bahagya pa siyang lumapit para magtanong sa kanila. Nay, totoo po palang aswang si Lolo Tonyo? Nanlaki ang mga mata ni Aling Celia nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak. Paano mo naman yan nalaman, Emilio? Sinabi po kasi sa akin ni Lolo kanina na isa raw siyang aswang at inilim niya po yun sa ibang tao. Oo, Emilio, tama ka. Aswang nga ang lolo mo. Pero hindi siya nangangain ng tao dahil mabait ang lolo mo. Hindi siya katulad ng iniisip nila. Iyan nga po ang sabi ni Lolo sa akin kanina. Mas naawa nga po ako sa kanya Emilio, huwag na huwag mong ipagkakalat sa iba ang tungkol sa pagkatao ng lolo mo, ha? Ayaw kong dumating sa puntong kamuhian siya at katakutan ng lahat ng tao sa lugar natin. Baka mapahamak siya. Opo, Nay. Kahit ako, ayaw ko rin pong kamuhian nila si Lolo Tonyo Kaya wala po akong balak na sabihin yun sa ibang tao. Napangiti si Aling Celia dahil sa sinabi ni Emilio. Batid niyang mapagkakatiwalaan ang kanyang anak. Ay sige na Emilio, maligo ka na at saka magbihis. Kanina ka pa nilalamig dyan. Oo nga po Nay nilalamig na po talaga ako. Nang sumunod na mga araw, patuloy pa rin ang bagyo. Bumisita si Emilio sa bahay ng kanyang lolo at lola dahil gusto niyang kumustahin ang lolo Tonyo niya. Naratnan niya ang kanyang lola Delfa na nagsasaing sa kusina. Magandang hapon po, Lola Delfa. Nandito ka pala po. Magandang hapon din sa'yo. Mabuti naman at naisipan mong dumalaw rito. Oo nga po, Lola Delfa. Kumusta nga po pala si Lolo Tonyo? Lolo Tonyo mo? Nako, nandun siya sa loob ng aming kwarto. Parang wala siyang ganang lumabas puntahan mo muna ang lolo mo at kausapin mo siya. Kawawa naman po si Lolo Tonyo. O sige po Lola, pupuntahan ko po muna siya. Naglakad na si Emilio patungo sa kwarto ng kanyang lolo at lola. Naratnan niya sa loob ang kanyang lolo. Nakahiga at parang nakatulala habang nakatitig sa bubong. Pumasok na si Emilio at saka lumapit sa kanyang lolo. Magandang hapon po, Lolo Tonyo. Mukhang malalim ang iniisip mo Kumusta ka na po, Lo? Magandang hapon din sa iyo, Apo. Nandito ka pala. Alam mo, Apo, wala pa rin akong ganang kumain ng kanin. Hinahanap ko talaga ang hilaw na karne at preskong dugo. Saan naman tayo kukuha nun, Lo? Wala naman tayong mahuhuling baboy ramo sa kagubatan ngayon dahil bumabagyo pa. Kaya nga Apo, nahihirapan na akong pigilan ang sarili ko. Kailangan ko na kumain ng karne ng hayop dahil kung hindi, baka hindi ko makontrol ang aking sarili at... Hindi na ipinagpatuloy ng kanyang lolo ang sana isasabihin nito. At ano po, Lo? Huwag mo nang itanong, Emilio. At baka makapambiktima ka ng tao? Yung ba ang ibig mong sabihin, Lo? Yan nga, Apo. Ayaw kong mawalan ako ng matinong pag-iisip. Lolo, hindi po ba may manok naman po? Hindi po ba pwedeng yon? Pwede naman kahit papaano, Apo. Pero kahit ilang manok pa rin ang kainin ko, hindi pa rin yun maiibsan ng pagkatakam ko. Iba kasi talaga ang karne ng baboy ramo. Kailangan ko talaga ang buhay na karne nito. Pwede na rin sana ang buhay na kambing at kalabaw, subalit ayaw ko lang talaga na makapadwisyo ng mga kapwa natin. Naku, kailangan mo na po talagang kumain ng karne ng hayop. Huwag ka mag-alala, Lo. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa kagubatan. Mangangaso tayo. Baka sakaling mayroon na tayo makitang baboy ramo. Yan nga rin ang iniisip ko, Emilio. Ang hirap talaga kapag bumabagyo. Nagtatago ang mga hayop sa kagubatan. Nagkwentuhan sina Emilio at ang kanyang lolo. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpaalam na rin si Emilio.
Unti-unti na rin kasing nilalamon ng dilim ang buong paligid. Nang sumapit ang gabi, natulog na si Emilio sa loob ng kanyang kwarto. Sa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na tulog, nakarinig siya ng kakaibang tunog sa labas ng kanilang bahay. Tila ba mayroong hayop na umiiyak at nagsusumigaw? Ha? Ano kayong nangyayari sa labas ng bahay at bakit mayroong nag-iingay? Inaantok pa si Emilio ng mga sandaling yon, subalit pinilit niyang bumangon. Ibig niyang malaman kung ano nga ba talaga ang mayroon sa labas, kaya naman ay tumayo siya at binuksan ang bintana ng kanyang kwarto. Maliwanag ang buwan sa gabing yon, kaya naman kitang-kita niya ang buong paligid. Tumila na rin ang pagbuhos ng ulan. Habang nakadungaw si Emilio sa bintana, dinig na dinig niya pa rin ang tunog ng hayop na parang nagmamakaawa. Iginala ni Emilio ang kanyang paningin sa buong paligid at nagulat siya sa kanyang nakita. Saglit siyang napatulala, ngunit kaagad rin siyang nakabawi. Teka, si Lolo Tonyo ba yun? At anong ginagawa niya sa kambing namin? Parang kinakagat niya ang leg ng kambing. Kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata ang kanyang lolo na nasa labas ng kanilang bahay. Hawak-hawak nito ang kambing at kinakagat sa bandang leeg. Muling sumagi sa isip ni Emilio ang sinabi ng kanyang lolo Tonyo na naghahanap na ito ng karni ng hayop at preskong dugo. Naku, baka hindi na kinaya ni Lolo Tonyo. Baka hindi na siya makapaghintay kaya pati ang kambing namin ay dinamay niya. Patuloy na nakadungaw si Emilio sa kanyang bintana. Maya-maya ay naramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Napalingon siya at natanong niya si Aling Selga. Parang inaantok pa ang kanyang ina nang pumasok ito sa kwarto ni Emilio. Emilio, gising ka pa pala. Teka, ano bang nangyayari sa labas ng bahay natin at bakit parang may nag-iingay? Alika po, Nay. Dumungaw po kayo dito sa bintana. Kagad namang sumunod si Aling Elga sa sinabi ni Emilio. Humakbang siya palapit sa bintana at saka dumungaw sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Si Lolo Tonyo mo ba yun, Emilio? Siya nga po, Nay. Nako, pati kambing natin ay dinamay na niya. Wala na tayong ibebenta nito. Ay nako, ang lolo mo talaga, Emilio. Hayaan mo na lang siya, Nay. Gutom na kasi siya. Nung nakarang araw pa kasi siya naghahanap ng hilaw na karne at preskong dugo. Ay sige, pabayaan na nga lang natin siya. Kesa sa ibang tao pa siya mamerwisyo. Mabuti na siguro yan kesa tao pa ang kanyang punteryahin. Oo nga po, Nay, tama ka. Palihim na pinanood ng mag-ina si Lolo Tonyo na binibiktima ang kambing. Maya-maya ay huminto, nakakaiyak ang kambing. Hudyat na wala na itong buhay. Habang nakatingin si Emilio sa ginagawa ng kanyang lolo, nakita niyang biglang nag-iba ang anyo nito. Natanaw niya ang matutulis na mga pangil nito, mahahabang mga kuko at nagbabagang mga mata. Hala, nakakatakot pala. Ganyan pala mukha ng mga aswang. Nakakatakot naman po, Nay. Nakakadiri. Parang hindi ko po kayang tignan si Lolo ng ganyan. Huwag kang matakot, Emilio. Aswang nga ang lolo mo pero mabait naman siya. Basta, hindi niya tayo magagawang saktan. Yun ang unang pagkakataong nakita ni Emilio ang kanyang lolo Tonyo na naging pangit ang muka, kaya naman nanibago talaga siya. Natatakot siya habang nakasilip siya sa bintana. Sarap na sarap ang kanyang lolo sa dugo ng kambing. Kumakalat na nga sa mga bibig nito ang dugo. Talagang uhaw na uhaw sa preskong dugo ang kanyang lolo. Pagkatapos noon ay kinain din ito ang lamang loob ng kambing. Napapikit na lamang si Emilio dahil sa ginagawa ng kanyang lolo. Nandidiri siya sa kinakain nito. Nakakasuka naman yung ginagawa ni Lolo Tonyo. Hindi ko kaya yan. Nang magsawa si Emilio sa kakapanood, ay isinara na lamang niya ang bintana. Bumalik na siya sa kanyang higaan at ganun din si Aling Selga. Muli silang natulog at nang sumapit ang umaga ay inilibing nila ang natirang katawan ng kambing na hindi naubos ng kanyang lolo.
Hindi na lamang nila sinabi sa kaniyang lolo Tonyo ang tungkol sa kanilang nakita sapagkat nauunawaan naman nila ang lolo niya. Hanggang sa dumating na lang ang isang dapit hapon. Nagimbalang lahat nang marinig nila ang isang lalaking sumisigaw. Natataranta itong humihingi ng tulong matapos makita ang isang bangkay sa parting hindi kalayuan. Dahil sa may ilang kalalakihan na rin ang naglakas loob na bigyan siya ng pansin, kaya nagsilapitan na rin ang lahat na naroon. Nakandara pa nilang tinungo ang natagpuan nitong bangkay. Saktong napadaan naman si Emilio, kaya hindi rin napigilan na mag-usisa. Halos masuka siya nang matanaw niya ang sinapit ng batang babae. Naliligo ito sa sariling dugo. Puno ng kalmot ang muka at ang iba't ibang parte ng katawan nito. Ay grabe, kawawa naman. Mukhang kamamatay lang eh. Oo nga, yung bata, tingnan niyo, bilis! Ay nako, ang anak ko. Oh, Maria, anak ko. Sino ang gumawa nito? Bakit niyo pinatay ang anak ko? Napahagulgol ng ubod ng lakas ang ina ng bata habang isinasabisig nito ang malamig na bangkay ng kanyang anak na babae. Nang biglang nagsalita ang galit na si Mang Ben, isa sa kilalang may matinding galit kay Lolo Tonyo. Lintik talaga! Napakawalang iya! Malakas ang aking kutob na aswang ang pumaslang sa batang ito. Tignan niyo ang kanyang katawan. Kinagat ang leeg, puno ng kalmot. Ang daming sugat sa katawan. Aswang talaga ang gumawa nito. Maniwala kayo sa akin. Ilabas niyo ang aswang na yon. Kakarnihin ko siya. Pagpapayaran niya ang ginawa niya sa anak ko. Patuloy na nagwawala si Aling Rosa sa gitna ng damuhan. Hindi niya lubos maipaliwanag ang sakit na nararamdaman na nasa loob ng kanyang dibdib. Bilang isang ina, masakit para sa kanya ang mawala ng anak. Habang nagwawala ang ginang, nakita niya si Emilio. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Masakit ang tingin na ipinupukol ni Aling Rosa kay Emilio. Maya-maya ay sinigawan niya ito. Ay, Emilio, ilabas mo ang lolo mong aswang. Tatagtarin ko ang buong katawan niya. Nagulat si Emilio dahil sa sinabi ni Aling Rosa. Pinagbintangan nito na ang lolo niya ang pumaslang sa bata. Nagkakamali po kayo. Hindi aswang ang lolo ko. Pakiusap. Huwag niyo po siyang sasaktan. Hindi po siyang may gawa niyan. Maniwala kayo. Tama ka, Rosa. Aswang nga ang lolo niyang si Tonyo. Dapat siyang mamatay. Ay nako, sinabi ko na nga ba eh. Hayop talaga yung matandang aswang na yan eh. Napakademonyo talaga ng gagong yan. Tara na mga kasama, tugisin na natin siya. Sabay segunda pa ng iba pang naroon sa pinangyarihan ng insidente. Tama, si Mang Tonyo ang aswang. Tara mga kasama, puntahan natin siya bago pa siya makatakas. Tala, bilis! Bilisan niyo! Dali-dali na nga nagkumahog ang mga nagngangalit na tao patungo sa bahay ng tinura nilang aswang. Naiwan namang nakatulala na lamang ang batang si Emilio. Batid rin kasi niyang wala na siyang magagawa pa ng mga oras na yon. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kaya sa kabila na matinding pagkabigla, pilit niyang sandaling kinalma ang sarili. Saka dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang na noon ay wala pa ring alam sa mga nangyayari. Inay! Itay! Bilisan niyo po! Humahangos na tinig ng bata habang papalapit sa kanyang ama't inang nasa loob lang ng kanilang bahay. Oh, anak, bakit? Napano ka? Ano bang nangyayari? Sandali nga anak, kumalma ka muna. Patuloy pa rin sa malalim na paghinga ang bata. Nang makakuha ng hangin ay saka nito isiniwalat ang lahat. Nay! Tay! Si Lolo Tonyo po! Ano? Napano si tatay? Sinugot po siya ng mga taong bayan. Siya raw po ang pumatay kay Maria. Ano? Halika na! Bilis! Puntahan natin sila! Walang pag-atubili nang nagtungo ang mag-anak kay Lolo Tonyo. Pagkarating nila sa harap ng bahay na matandang si Lolo Tonyo, ay sabay-sabay silang natigilan. Naabutan nila ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Halos hindi na makagalaw dahil sa matinding bugbog na natamo sa mga taong bayan.
Maga ang magkabilang mata na nakasubsob sa lupa. Tadtad rin ng mga sugat at mga pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Mabuti na lang rin at wala doon na matandang asawa nito na si Lola Delpa. Noon ay may kasalukuyang may ginagamot pa kasi ito sa bayan. Sandali! Wag! Wag niyo pong saktan si Lolo! Tama na po! Mga kapitbahay, sandali lang. Magulos dili muna kayo. Bahagyang napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Saka napabaling sa 3 kaanakan ng matanda na noon ay kararating lang sa eksena. Anong maghunos dili? Sa tingin nyo ba, papalagpasin pa namin ang ginawa ng aswang na ito? Abay, mga gago pala kayo eh. Akala nyo ba, hindi namin matutuklasan ang kalapastangan ng ginawa niya sa bata? Papatayin namin siya! Oo nga, patayin na yung aswang na yan! Ano pang hinihintay niyo mga kasama? Pirapirasuin na natin ang buong katawan ng aswang na yan. Ay, oo nga, tapos sunugin natin siya ng buhay! Sa kabila ng lahat ay biglang nagsalita si Mang Ben. Hoy, Dodoy, ipinagtatanggol mo pa itong tatay mong aswang. Baka gusto mo pati kayo madamay. Tumahimik ka, Mang Ben. Huwag mong pagbintangan ng tatay ko. Hindi ako natatakot sa iyo. Ba't ang lakas pa talaga ng loob mo, ano? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos namin pagpirapirasuhin itong tatay mo, isusunod namin kayong mag-ina mo. Oo nga! Huwag kayong tatakas ha! Manood kayo kung paano namin patayin ang aswang na ito! Sige na mga kasama! Patayin na natin siya! Tama na po! Pakiusap po! Tama na po! Huwag niyo pong saktan si Lolo! Pakiusap po! Wala po siyang ginagawang masama! Kaya tama na po! Hoy! Tumahimik kang gago ka! Mamamatay na ang lolo mong aswang, mga salot! Nagsisigaw naman sa galit ng anak ni Lolo Tonyo na si Mang Dodoy. Susubukan pa sana niyang tulungan ng kanyang ama, subalit ilang suntok at tadyak ang pinakawalan sa kanya ng iba pang kalalakihan. Walang magawa noon sina Emilio at Aling Selga kung hindi ang subukang awatin ng mga tao sa ginagawa kay Mang Dodoy. Dahil sa makakasunod na tama, ay napagapang na lamang sa lupa si Mang Dodoy. Iyak naman ang iyak ang mag-ina habang nanatiling nakayakap sa kanilang padre di pamilya. Mga wala kayong awa. Wala kaming kasalanan sa inyo. Bakit nyo kami ginaganito? Tama lang sa inyo yan. Sige, makikialam pa kayo. Singhal pa ng galit na si Aling Rosa sa kanilang tatlo. Sige na mga kasama. Patayin na natin ang matandang aswang na yan. Pare, akin na muna yung itak mo. Ako na ang magpipirapiraso rito sa aswang na ito. Tinig ni Mang Ben sa kanyang kumpare, kaya inabot nito ang itak sa kanya. Pilit pa sana magsasalita ni Lolo Tonyo, subalit bago pa man makatuloy sa kanyang sasabihin, ay sinipa na siya sa dibdib ng mga nakapalibot sa kanya. Akmang tatagay na sana ni Mang Ben sa liig si Lolo Tonyo, subalit isang malakas na tinig ang kumawala mula sa isang dako. Isang galit na tinig na biglang bumago sa lahat. Sandali! Sandali lang! Tumigil ka, Mang Ben! Di naglaon ay napabaling ang lahat sa isang duguang lalaki. Sa kanilang harapan ay naroon nakita nilang dumating sa eksena ang bayaw ni Berta. Oh, bayaw! Bakit? Anong nangyari sa iyo? Walang yaka, Mang Ben! Walang yaka! Demonyo kang hayop ka! Ikaw ang dapat mamatay! Bigla na lang nabalot na matinding pagtataka sa mukha ng lahat ng naroon. Bawat isa sa kanila ay sabik na nakaabang sa mga susunod na iwawaksi ng bayaw ni Berta. Hayop! Hayop ka! Pinatay mo ang mag-ina ko! Hayop ka! Papatayin kita! Aswang ka! Ikaw ang aswang! Tila tumigil ang mundo ni Mang Ben sapagkat sa isang iglap natuklasan ng lahat ang kanyang maitim na lihim. Ang tungkol sa kanya ring pagiging isang aswang. Subalit hindi katulad ni Lolo Tonyo na nakadepende lamang sa mga hayop. Dahil si Mang Ben ay tahasang nang bibiktima ng tao mula sa mga kalapit na baryo. Sa tindi ng galit ni Mang Ben ay napabaling ang kanyang atensyon sa bayaw ni Berta. Wala na rin siyang oras para magsaaswang pa. Kaya gamit ang itak ay binalak niyang salubungin ang sugatang lalaki. Ngunit bago pa man tuluyang makalakad si Mang Ben, ay padaklap na hinila ni Lolo Tonyo ang kanyang kaliwang paa.
dahilan ng pagkakawala ng kanyang balanse, sa katuluyang bumagsak sa lupa. Walang pasubali siyang dinaluhong ng galit na bayaw ni Berta. Kaagad nitong dinampot ang isang itak, saka rektang pinagtatataga sa leeg si Mang Ben. Hindi naman makapaniwala ang lahat dahil sa kanilang mga nasaksihan. Maliban sa lalaki at kay Lolo Tonyo, ay wala pang nakakaalam sa buong mga kaganapan kung paanong nauwi ang lahat sa ganoong eksena. Bayaw, anong nangyari kay ate? Totoo bang wala na si ate? Napahagulgol na lamang sa matinding pag-iyak ang kanyang bayaw. Napalood na rin tuloy sa lupa si Berta dahil sa matinding panghihina. Doon ay nagsimulang maglandas ang kanyang masaganang luha. Hindi pa man direktang nakukuha ang sagot sa kanyang tanong, ngunit base pa lamang sa reaksyon at kilos ng kanyang bayaw, nabatid niya na ang lahat. Lolo Tonyo, ayos ka lang po? Ayos lang po ba kayo, Lolo? Tay, kumusta po kayo, Tay? Ano po ang masakit sa inyo? Ayos lang naman ako. Huwag niyo ako masyadong iniintindi. Kalos lang ito. Kaya ko pa naman, aray. Habang patuloy sa pag-iiyakan at pagkukumustahan sina Emilio at lolo nito, bigla namang sumingit ang bayaw ni Berta na nooy ay medyo nahimasmasan na rin kahit papano. Maraming salamat sa iyo, Mang Tonyo. Salamat po talaga sa lahat. Bakit, Bayaw? Bakit ka nagpapasalamat sa kanya? Nagpatuloy pa nga sa pagkukwento ang bayaw ni Berta, kaya doon pa lang din naging malinaw ang lahat ng mga kaganapan. Sa katunayan pala ay ang anyong aswang na si Mang Ben ang sumalakay sa kanilang tatlo. Pauwi na sana sila mula sa kabilang baryo ng hapon na yon. Kasama niya noon ang kanyang buntis na asawa at ang napatay na batang si Maria. Sinubukan pa sana silang iligtas ni Lolo Tonyo, subalit di hamak na mas malakas si Mang Ben kumpara sa kanya. Marahil na rin siguro sa kanilang paraan ng pamumuhay at mga kinakain. Sa katunayan pa nga, ay malubha pang nasugatan si Lolo Tonyo para lang ipagtanggol ang buntis na kapatid ni Berta. Makailang ulit nitong tinanggap ang mga atake para sana sa buntis. Ngunit sa kabila ng lahat, ay nabigo pa rin si Lolo Tonyo sa kanyang kabayanihan at muntik pa nga siyang mapatay sa laban. Sa pag-aakala ni Lolo Tonyo na patay na ang taong nais niyang tulungan, saka pa lamang siya tumakas. Subalit nagawa pang baliktarin ni Mang Ben ang mga pangyayari. Nagawa niyang linlangin ang mga tao para maibaling kay Lolo Tonyo ang lahat ng sisi sa natagpuan nilang bangkay ng batang babae. Subalit buti na lamang ay nabuhay ang nag-iisang testigo na nagpatunay sa lahat. Yun nga ay ang bayaw ni Berta. Dahil sa mga kwento ng lalaki, ay napagtanto ng lahat na mali pala ang kanilang mga ginawa at pagbibintang kay Lolo Tonyo. Mas nangibabaw kasi sa kanila ang galit at ang gawing batayan ng mga salitang walang matibay na basihan. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag pa ang matanda. Subalit gayong kadali na lamang silang nagpataw ng kanilang parusa. Ukol lamang sa mga maling paratang. Bagay na muntik pang ikinapahamak ng isang inosenteng nilalang. Bagay rin na muntik pang nagdulot sa kanila ng matinding pagkakasala. Nagulat na lang ang lahat ng buong tapang na lumapit si Berta sa sugatang si Lolo Tonyo. Sa kaniyakap ito ng maigpit, habang patuloy na humahagulgol ng iyak. Walang humpay ang kanyang paghingi rito ng patawad. Bagay na malugod namang tinanggap na matanda. Sa kabila man ng mga sakit na dulot ni Berta at ng kanyang mga kabaryo, mas nagibabaw pa rin sa kanilang buong mag-anak ang pagpapatawad. Turo kasi yun ni Lolo Tonyo sa kanila na mas masarap mabuhay na walang galit sa puso. Mas masarap matulog at gumising kung alam mong ang lahat ay mapayapa. Buhat ng nasabing insidente, ay pinili na lamang na magpakalayo-layo nila Lolo Tonyo at ng kanyang asawang tao na si Lola Delpa. Minabuti nilang manirahan na lamang sa gitna ng kabundukan, kung saan malayo sa mga tao, para na rin sa ikakapanatag ng mga ito. Paminsan naman ay binibisita na lamang nila ang apong si Emilio at mga magulang nito kapag may pagkakataon.
Magandang araw po, Lolo Tonyo, Lola Delpa. Tuloy po kayo. Ano po yung dala nyo? Ay, eto, nagdala kami ng paborito ng ama mo, palaka. Hala, palaka po, Lolo? Yak, kadiri! Napuno na lamang ng tawanan ang kanilang tahanan. Wakas,